Then the king of Syria warred against Israel, and took counsel with his servants, saying, In such and such a place shall be my camp. And the man of God sent to the king of Israel, saying, Beware that thou pass not such a place, for either the Syrians are come down. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him, and warned him off, and saved himself there not once nor twice. Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing. And he called his servant, and said unto them, Will ye not show me which of us is for the king of Israel? And one of the servants said, None, my lord, O king, but Elisha the prophet that is in Israel telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber. And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan. Therefore send he hither horses and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about. And when the servants of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elijah prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elijah. And when they came down to him, Elijah prayed unto the Lord and said, Smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness, according to the word of Elisha. Ay, sa madali manalangin. Mapagpaka namin Diyos, salamat. Pagkakabasa ninyo po salita, salamat noon sa mga nagbigay ng kanilang pong mga matutuo. Salamat, Panginoon. Tunay na napakadakila, napakabait mo po sa inyo pong mga anak. Kaya, Panginoon, kami nga po yung malapit muli po sa inyo. Nananalangin, O Diyos, at iniinin muli ang banal na Espiritu mo po ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng liwanag sa mga talata ng aming pong pag-aaral. Hindi mo po, Panginoon, hindi po lingkod sa pagkakataon ito na maihatid ang mensahe mo. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Mga po ay aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Cristo. Amen. Kung tayo. Ito po yung storya ni Elijah. Nandito po nalagay sila sa isang kalagayan na para bagang minsan posible, pero ang Panginoon pa rin ang kumikilos. Amen? Dito makikita natin how the Lord really worked. Paano po siya kumilos maging sa gitna, sabihin po natin, oras ng panganib, na oras na kung saan nakikita po natin ang Israel ay para magtutulong-tulungan. Pero ano doon pa rin ang Panginoon na lagi nakagapay, nakagapay, at may proteksyon na ibigay. Amen? Effectively, ang tulong ng Diyos, hindi nawawala. Kahit minsan hindi mo napapansin na yung tulong na yung nakamtan ay tulong galing sa Diyos. Kahit sabihin mo bang sa tao yan galing, pero ano doon pa rin ang kamay ng ating Panginoon. Alam niyo ba the usual way that God chooses to deal with us through
visible things. Alam niyo, minsan kasi nare-recognize lang natin ang galing sa Diyos. Meron kang pinanalangin, tapos sa answered prayer, yung pong hihingi na nga ngayon, na nakita mo yung talagang visible. Normally, now God uses things that are seen with the naked eye. Sabi mo, Lord, nananalangin po ako ng pangangailangan pananalapi. Maya-maya, ayan na. Nakita mo po. Di ba? Usually, ganun po kumilos ang ating Panginoon. Nandito po, parang nung tayo po ay naligtas, meron pong ginamit ang Diyos sa atin na isang souvenir. Pinuntahan po tayo, pinaliwanagan tayo ng salita ng Diyos, naligtas tayo, at dito masasabi natin, God uses a human instrumental for us now to know the Lord and to accept Him as our Lord and personal Savior. Amen? Human instrumental. Yan. Now, another example, you needed food. Diba? You needed to eat. Yung pananamit. Yung mga clothing. Now, you need to wear. Yan po, mga kapatid, ay sinusuntay ng Panginoon sa atin. Diba? Kaya several times, mga kapatid, para maging yung mga tao, nagdadala sa'yo ng mga visible na pagkain. At sandali lamang yung pagkain, naging invisible na. Makain mo din. Hindi ba? Amen? Na? Depende na. God really works that way. Yun po ang usual. Diba? Kaya normally, when God supply the need of His children, na lagi po yan visible, nakikita. Amen? Na? At sinasabi natin, ito po ay blessing ng ating Panginoon. Parang dito, now they needed help. Sabi dito, meron dito verse number 16. Napakagandang verse, mga kapatid. Lipat nyo din dyan sa verse number 16. Wala pa pong color o underline yung mga Bible, yung underline this verse. And sabi, he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Amen? So then, that is an encouragement. Di ba? Nasabi dito, huwag kayo matakot, yung nasa atin, mas malakas kaysa yung mga nasa kanila. Amen? That is how the Lord works in the lives of the Christian. Kaya nilagyan ko po ng title, ito pong ating message ngayon, The Unseen Resources. Unseen resources. Kasi mga kapatid, nakita lang natin, supply ng Panginoon ito, visible. Pero there are times, na yung resources po natin, yung mga answers sa ating prayers, hindi natin nakikita. Pero ando doon siya, mga kapatid. Ando doon. At talagang doon natin ma-appreciate, mga kapatid, ang ating Panginoon. Truck na tumagilid, itinayo. Very minimal lang, minor na lang damage. Usually, pag sa truck tumagilid, mga kapatid, pinipid na yung kanyang yung chassis. Pag napilipid na po ang chassis niya, malaking trabaho. Pag-ubray po naman, hindi tatakbong diretsyo at maraming magdidirain. Diba, amen? So, hindi natin alam how the Lord works. Bakit po ganon? Diba? So, meron lang si Brother Jude. May mga gas-gas, oo. Diba? Kakakot ba yun? Nanonood ako ng TV, ang mga programa yun, yung mga kaman, nakakay ng motor, diba? Nabunggo yung motor, tinapon yung 6-year-old na bata, motor, na hindi namatay doon sa magkakatilapon. Nabulungan ng truck. Doon namatay. Diba? Amen? Sabi-sabihin, mga kapatid,
Pero nangyayari sa atin na sometimes sabi natin, ang sakit, aray, nasugatan ako, nabalihan ako, but still, ano doon yung unseen resources. Now, you go to the book of Esther. Alam niyo ba sa book of Esther, mga kapatid, o alam niyo ba ang istorya po niyan? Wala ka po makikita sa book of Esther, the whole chapter, the whole book, wala pong binanggit na Lord, wala pong binanggit na God, wala pong binanggit na anuman, mga kapatid, patungkol sa ating Panginoon. Kaya sabi ng mga ibang Bible critics, no, ang book of Esther daw ay hindi dapat kasama sa Biblia. Kasi wala daw. There is none mention of God in the book of Esther. At alam niyo po ang istorya, di ba? Ito si Naaman, pinagtangkaan, patayin, ito po mga Hudyo, no? Tapos itong si Esther, na isang ordinaryong babae, naging reyna mga kapatid. At nung sinabi niya ni Mordecai, na kailangan kausapin mo Esther ang hari, sapagkat ganito ang decree na sinabi, patayin lahat ang mga Hudyo, no, sa kaharian. Sabi lang ni Esther, di ba? O sige, kakausapin ko ang hari. At mga panahon na yan, mga kapatid, hindi ka basta-basta makakapunta, no, sa lugar ng hari kahit ikaw ang reyna. Kailangan makikipag-appointment ka pa. At pag dumiretso ka, papatayin ka. Kaya sabi ni Esther, manalangin kayo, no, mag-fasting kayo, pupunta ako sa hari, sabi niya gano'n, and if I perish, I perish. Yun ang kanyang salita. And later on, mga kapatid, yung unseen resources, yung unseen hand ng ating Panginoon kumilos. At ang bawat degree, mga kapatid, ang bawat utos na nainutos ng hari, hindi na po pwedeng bawiin yan. Ganyan. Ang law ng Medes and Persia. Once it became a law, hindi mo na pwedeng i-reverse. Kaya ang law, patayin lahat ng mga Hudyo. Kaya na nangyari. Nung nalaman na kapatid, nung hari, na siya pa rin nadaya para gawin yung batas ngayon, gumawa uli siya ng isang batas. Ano po yung batas niya? Sinabi niya, papatayin lahat ng mga Hudyo. Pero meron akong batas na mag-override, mga kapatid, doon sa unang batas. Pwede ipagtanggol ng mga Hudyo ang kanilang mga sarili. Yun ang batas. Natakot sila sa maraming mga Hudyo. Kaya hindi nagalawang Hudyo. Sabi-sabi, yung planong patayin ang mga Jew nung kapanahon ni Esther, hindi po natuloy. Bakit? Nag-intervene ang ating Panginoon. Although that there was no mention of God in the book of Esther. Amen? Andun pa rin siya. Yung alam, hindi siya nakikita. Amen? So, sa madaling sabi, mga kapatid, meron po tayong unseen resources. Kaya ngayon, mga kapatid, nakikita natin sa ating buhay, there is everyday battle in our life. Kapag gising mo sa umaga na matulog ka sa gabi, meron po mga battles po tayong inaharap eh. Every time, mga kapatid, we go to a certain place, no, we make some decision, there is always fighting. Na sinasabi natin na between the spirit and between yung ating pong flesh. Na meron kang gustong gawing tama, ang sabi ng laman mo, mali yan. Sinasabi naman ng laman mo, tama yan. Sabi naman ng iyong spirit, mali yan. So nagkakaroon po ng spiritual battle. Amen? And there are times tayo po ay nakapag-use. But still, nandiyan po, available lagi yung ating pong unseen resources na ito pong resources po na ito mga kapatid will always fight for us. Sabi na sa verse number 16, yung nandoon sa kanila o yung nasa atin ay mas makapangyarihan kesa doon sa nasa kanila. Pero na, yung sabi dito mga kapatid. Kaya dito po, pero mga ng unseen power fighting for you and against you sa mundo ito. Kahit nga po sa mga oras na ito, there is power fighting for you and fighting against you in this building.
Di ba kayo na tataka, kayo na ito? Na? Yung kapangyarihan lumalaban na para sa'yo, yun yung nagpapagising sa'yo. Yung kapangyarihan naman, mga kapatid, na lumalaban against you, yun naman ang nagpapaantok sa'yo. Opo. Kaya normally, we do not see this unusual, mga power of God comes. Alam niyo po, ano doon yung power of God, and later on, it comes the blessings of God, na parang bagat bumabagsak na lamang po sa atin lagi yan. Kaya dito po, we can see that an unseen, the power of God is working in us. Alam niyo po ba, mga kapatid, andyan sa inyo kapangyarihan ng Diyos. Have you noticed that? Amen? Pero hindi dapat tayo natatakot eh. Na hindi dapat tayo, mga kapatid, na parang sabihin natin na ako, parang hindi wala yata akong lakas ng loob na ganito. Ito talaga ang power ng Diyos na sa iyo eh. And you cannot see the power, but you can experience the power of God. Amen? Kaya, yan po ang ating makikita dito. Pag sinabi po ng isang kapatid sa atin, Lord, pa-prayer niya po, pinag-pray ko po si Pastor, gamitin ko po siya, bigyan niyo po ng kapangyarihan ng kanyang mga aral. Kapatid, you are praying for the unseen power of God to work doon sa pastor, sa preaching. Diba? Amen? Kaya dito po, makikita natin yan. Yung mga unseen resources, unseen power of God in the lives of the Christian. Now, Luke chapter 1, verse number 28. Luke 1, verse 28. And the angel came to her, si Mary po yan, and said, Hail, thou that art highly favored, and the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Amen? Verse 29. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. Nagkakasya, blessed art thou among women. And the angel said unto you, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Amen? Ano ba nakikita natin dito? Na si Mary po is one of the Bible character who saw the unseen power of God. Bakit po? Nung sinabi kay Mary, na ikaw ay mapagpala o ay pinagpala sa babaeng lahat. Ba? Amen? Sabi, mga kapatid, si Mary po ay nakumpirma niya lamang po na meron po siyang special blessing para sa Panginoon. O mula sa Panginoon. Di ba? At ano po, yung pagpapala na yun, siya po ang magdadala ng sanggol na tagapagligtas ng mundong ito. Sabi kami na inside the womb, dito po si Mary is power. God's power. Dito, nakikita po natin na si Mary, ordinary tao, naka-experience po ng unseen power ng ating Panginoon. Amen? Sabi kami, mga kapatid, kung pwede tayo pagkatiwalaan ng Diyos sa isang task na gusto niya po magawa sa ibabaw ng mundo ito. Amen? Si Sister Lisa,
science. Sabi niya, basta nagtataka po ako. Kasi yung isa sa mga kapatid ko, hindi naniniwala sa Bible din. Noon pa kami po niyan parang pinipersecute sa aming paniniwala sa Bible. Pero bakit doon dumating kayo? Nakinig. Punta yung mga ladies natin sa kanilang bahay, nakinig ng Bible study. Tapos may araw din na nagpunta ko na ng Bible study ko kami doon na nalangin ko ako. Ang pagtanggap, tumanggap din siya. At tumating pa ng church. Sa yung tibet na kapatid na, meron kapangyarihan po sa atin. Meron pong task na pinagagawa tayo. Pagtakan ganito yan, maaaring winitisan ni Rene, winitisan ni Brother Dito, winitisan ni Brother Teddy, hindi na safe. Tapos yung winitisan ni Roddy, na safe. Ano ba kakaiba doon sa sinabi ng iba? Na mga nag-witness, pare-pareho natin. Sinasabi pa natin na walang kapangyarihan ng mga una, hindi po eh. There is always a time, mga kapatid, na ikaw'y nagtatanim at meron ding panahon na anihin na yung tinanim na yun. Sabi ko sa Tisa, nagtanim yun na ako sa kanila. Inanin na lang natin yun. So ano po, yung unseen power, unseen resources ng ating Panginoon. Diba? Luke chapter 2, verse number 20. Yan naman natin po, yung nakita pa rin, ang unseen power ng ating Panginoon, ha? Naka-experience nila. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, and it was told unto them. Ito po yung mga pastol na sinabing pinanganak ang tagapagligtas. Ano pa sabi niya? Now, glorifying God for all the things that they have heard and seen. Na, para magka yung invisible blessing, yung invisible na sasabihin po natin galing sa Panginoon, pinakita sa kanila. Amen? Na, kaya ito po mga shepherds po na ito, the Lord opened their eyes. Na, through the Holy Spirit, they see the angels, sabi niya, singing, glorifying to God, and announcing the coming of Christ. Ito po, nasa field po sila sa pastulan, bumaba ang isang anghel, nakita nila yung anghel, at sinabi ng anghel, ang tagapagligtas ay sinilang na. Acts 7, verse 55. Acts 7, verse 55. And he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly, si Stephen po ito, into heaven, and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. Now, ano ang nangyari kay Stephen? Now, first martyr ng Kristyanismo after John the Baptist, after the Lord Jesus Christ. Nangaral si Stephen, hindi na gustuhan yung kanyang mga ngaral, binato siya hanggang mamatay. At siya'y nag-aagaw po yung kanya, they full of the Holy Ghost, look up steadfastly into heaven, and saw the glory of God and Jesus. Sabi niya, is standing on the right hand of God. Then gave up the ghost. Amen. Nakasaya isang faithful Christian named Stephen, the first martyr saw the glory of God. Acts chapter 9, verse 5. Acts 9, verse 5. And he saw, si Paul naman po ito, si Saul pa lang yan, mga oras na yan. Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. So yung unseen resources, yung unseen power mga kapatid, pinayagan makita ni Saul, then later on become Paul. Amen? Now,
Dahil sabihin, lahat ng mga yan, kapakita ng Panginoon sa iyo, para ang glory nasa Panginoon, hindi naman kani-kanino. That we can always glorify God in our lives because of what He has done to us. Ganyan. Hindi yung kasi, pagbira yung kumpare ko, siya ay naging dahilan, kaya nakakaroon ng buhay. Oo, yung kumpare mo, pero instrumento lang siya ng Diyos. Na yung kaibigan ko na yun, kung wala siya, di ba lang kung nasa tama, tama, oo. No? Pero ginamit lang siya ng Diyos. 2 Corinthians 12:2. Natin ha? 2 Corinthians 12:2. I knew a man in Christ about 14 years ago. Whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, but God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. Now Paul was the one writing this to the Corinthians. Anong sabi niya? I saw third heaven. Dahil kaya na pinakita ng Panginoon yung unseen resources, yung unseen power, kay Paul, nakita niya yung third heaven. Amen? Kaya nakikita po natin mga kapatid, na yung unseen resources, people cannot see them, but they were there all the time. Hindi natin nakikita ang pagkapangyarihan ng Diyos, pero ando doon ang kapangyarihan ng Diyos. Araw-araw, oras-oras, minu-minuto, sigo-segundo. Hindi po nawawala yan. Amen? Kaya napakaganda mga kapatid. Na we can always appreciate God dahil nga po doon eh. Una, tignan po natin dito. Ano ba yung mga unseen power po na yan? Number one, the Holy Spirit. Hindi siya natin nakikita, pero the Holy Spirit is always there. Ibig sabihin, anywhere you go, kahit na, kaya most of the time, ano po ang nangyayari sa atin? Nililid tayo ng Holy Spirit, meron tayong gustong puntahan, pero sa iba tayo dinadala ng Holy Spirit, dahil alam ng Panginoon ng Holy Spirit na hindi dapat naroon ang isang Kristiyano, kaya diniditor niya po tayo. Kaya mga kapatid, ang dapat natin laging panalangin, Lord God, ilid mo po kami sa tamang landas. Amen? I remember, ako'y bagong Kristiyano pa lang. Nasa iba ko March. April, sumasama na po ako to so many. Punta ako sa church. Ayayin ko yung mga Bible student doon. Because of winning tayo. Kaya every time na lalabas po ako doon sa aking titirahan, boarding house ng ato, ang prayer ko lagi, Lord, ilid mo po ako sa taong aking makakausap ngayong araw na ito para sa kanyang kaligtasan. And that was my prayer. Every day po, Lord, ilid mo po ako sa taong makakausap ko tungkol sa Bible, tungkol sa kaligtasan. Lord, ilid mo po ako sa mga taong may problema na gagamitin mo po ako para yung kanilang problema ay gumaan. Every day po yan. At alam niyo po, binibigyan ng Panginoon. Bakit mo sila natutulungan? Kasi po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen? Kaya the Holy Spirit, mga kapatid, ay isa sa mga unseen resources na nasa atin. Hindi natin nakikita, pero nandiyan siya lagi. Pangalawa, Matthew chapter 18. Matthew
18. Matthew 1:8. Sabi dito, at the same time, verse 1, came the disciples unto Jesus saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, and said, Verily I say unto you, except ye be converted, and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Whoso therefore shall humble yourself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. And whoso shall receive one such little child in my name, receive it me. Whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were not better for him that a millstone were hung about his neck, and that he may drown in the deep of the sea. Ano po sinasabi dito, mga kapatid? Sino ang greatest in the kingdom of heaven? Gumamit po ang Panginoon ng object lesson. At yung object lesson niya po, mga kapatid, ay isang bata. Except you could be converted as these little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Kaya, alam niyo po ba mga bata, mayroong mga guardian angel? Did you know that? Meron po mga anghel na nagbabantay niya sa mga yan. Yung po, yung kanilang mga unseen resources. Kaya sinasabi po dito, yan po ang naging guardian angel. Yan ang mga salita. Sabi lang kapatid, kung meron po tayong Holy Spirit na nag-guide sa atin, nag-convict sa atin, meron po tayong mga angel that are protecting us. Opo. Ibig sabihin, kay Rimuel, may naka-assign isang anghel. Kay Tim at kay Red, may naka-assign isang anghel. Kay Chloe, laki at liit, may naka-assign anghel. Ang tanong, ano ang ginagawa niyo sa inyong mga anghel? Sabi mo, maayos ka nga dito, storbo kayo. Amen? Mga resources natin yan, mga kapatid, na maybe you ask, naniniwala pa tayo sa angel. Ay, siyempre, sabi ng Bible, may angel eh. Alam niyo po si Lucifer, angel? Alam niyo po ba yan? Fallen angel po siya. Nag-rebelde sa Diyos, isang anghel. Bakit po? Kasi sobra ang ganda niya, sobra talino niya. Sa iyo, Son of the Morning, nasabi nga doon, hanggang magkaroon siya ng ambisyon, mga kapatid, na hinggitan pa ang Diyos. Doon siya nalaglag. Nalunod sa kapangyarihan. Hindi na siya nakontento sa kanyang kapangyarihan. Gusto niya pa agawin ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang nagpapaksak sa kanya. Kaya yung angel po natin, mga kapatid, always take care of us. Amen? Pangatlo, the presence of Christ sa ating buhay is our unseen resources. Na araw, yung hindi pa masyadong simentado lahat ng kalye,
na ang mga aso, pag-alagala ka lang sa labas ng bahay. Di ba pag inuwi ka ng gabi, ginagabi ka. Hindi ka takot sa multo, takot ka sa aso. Yan doon sa amin sa Isabela. Kaya ang gagawin ko po dyan, meron ka mahabang pat-pat pa. O di kaya, kung kalahating kilometro yung aking lalakarin papauwi, may hawak na ako ng bato. Pambato sa aso. Dahil gabi nawawala yung takot ko pag meron akong hawak na gano'n. Na hindi na ako natatakot sa aso dahil alam ko meron akong panlaban sa kanya. And sabi ng Panginoon, dahil yung ano sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Isang pangako, mga kapatid, na kung ating laging nanamnamin, kailanman sa iyong buhay, hindi ka makakaramdam na ikaw ay nag-iisa. Amen? At ako'y naniniwala ang isang Kristiyano kailanman, hindi po siya nag-iisa. Kahit napunta ka sa isang lugar na ikaw lamang ang naroon, wala kang kilala, kahit isa, hindi ka pa rin nag-iisa. Dahil sa pangako ng Panginoon. Ano sinabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Kaya yung ating kantang, He lives. Sabi niya, He lives within our heart. Amen? Now when Joshua conquered Jericho, alam niya po, mga kapatid, na he was not alone. Nakasama niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Yung magkakaibigan ng Hebrews, Shadrach, Meshach, and Abednego, ano ang sabi nila? Hindi kami iiwan ng aming Diyos. At kailanman, hindi kami sasamba sa inyong Diyos-Diyosan. Nung si Daniel, mga kapatid, pinagbawalan manalangin. Sabi niya, hindi niyo ako pwedeng pagbawalan na manalangin sa aking Panginoon. Kaya siya'y nananalangin na sa harapan pa po ng isang bintana na para magang nananadya siya na makita siya ng mga taong nagbabawal sa panalangin sa ibang Diyos. Maliba, doon sa Diyos-Diyos na kanilang ginawa. Ano ang ginawa po dito kay Daniel? Dinala sa isang lion sled para siya'y ipakain. Maging yung leon, hindi ginalaw si Daniel. Amen? Presence of God. At marami pa po tayo masasabi dyan na laging kasama ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, namnamin po natin yung sinabi po dito ni Elijah, 2 Chronicles, chapter 6, verse number 16. Tignan natin yan. Yung verse po natin yan. Verse number 16. Chapter 6. Kings pala sa rin. Second Kings. Okay po. Tama na pala ito. Basahin nga natin sabay-sabay na. Okay, ready? Read. Sabihin mo sa katabi mo yan. Okay, ready? Read. Amen. Ulitin po natin. Tumayo po tayo mga kapatid, ulitin natin ng malakas at sabay-sabay ito pong verse na ito. Umpisahan niyo muna sa reference, verse, then reference. Okay? Ready?
3. 2 Kings chapter 6, verse 16. And he answered, 2 Kings 6. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po muli. Mensahe na aming nga po, Panginoon, napag-aralan. Salamat, Panginoon, mga pangako. Bagamat hindi namin nakikita, pero laging nararayaan. Abot kami. Lamang namin ang kapangyarihan mo po, Diyos. Sinasabi mo nga sa amin na po kami mata. Sapagkat, Panginoon, higit sa lahat ang nasa sa amin. Kesa sa unang tao, nasa mundo ito. Kaya, Panginoon, nananalangin ko po sa pagkakataon ito, Diyos. Meron po kami pinangangambahan, pinatatakutan, at sabi mo nga, huwag kaming matakot. Sapagkat ang kapangyarihan mo po, laging narariyan para sa amin. Hindi man namin po itong nakikita, pero alam namin, mararanasan namin ang kapangyarihan niya. Kaya Panginoon, meron po kaming daladala sa pagkakataon ito, o pinakasan sa aming puso, sa aming isip, sa aming balikan, Panginoon. Naway, sa hapon ito, dito po sa altar, aming po padala sa inyo po natin. Kung ako, Panginoon, ay aming inilig sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Cristo. Habang lahat na kayo, meron na bang pinakasan ngayon? Nakatakutan ka. Claim natin ito. Merong kapangyarihan. Di man natin nakikita, pero laging available po para sa atin. Amen. Mapagpalalang Diyos sa lahat. Sa isa na namang kalmasyon, Panginoon, ang aming pong nagdag mula sa pangangaral na hindi po sa iyo. Tunay mo minsan, nakakalimutan po namin ito. Ang presensya mo na nasa amin lagi. Araw-araw. Mula nung araw, na kami ay nagsuko ng buhay sa iyo. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami maalis ang tao. Pangamba, pag-aalim naman na kami, Panginoon, ay naniniwala pa rin na sa amin ang kapangyarihan galing po sa iyo. Para mapagtagumpayan ang bawat pagsubok, problema na aming pinapasan. Alam namin darating ang araw. Ito ay lilipas. Ito po ay mahanapan ng solusyon. At ang bawat kalungkutan namin, mapapalitan ng kasiyahan. Ang bawat pangangailangan, mapapalitan ng kasaganahan. Ang bawat mga luha, ay mapapalitan ng ngiti sa aming mga natin. Lord, salamat po sa pag-asa. Salamat, Panginoon. Ikaw, ang aming Diyos, naglilingkuran.
na kailanman hindi kami iiwan. Salamat sa inyo. Din sa panalangin na inyo pumana, ingin mo po ito. Tugunan mo po ito. O lahat ay aming hinihiling, pinagkakatiwala na sasagutin mo po ang bawat panalangin sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.